Isang malakas na kalabog ang nagpabalik kay Ara sa kasalukuyan. Ang maringal na bakal na tarangkahan ay dahan-dahang nagsara sa kanyang likuran. Ang tunog nito ay tila isang hatol, isang hudyat na wala ng balikan. Napalunok siya, ang lalamunan ay biglang nanuyo. Ito na iyon. Ang pader sa pagitan ng kahapon at ng bukas. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang ina na umiiyak habang yakap-yakap siya sa airport. Ang mga salitang ibinulong nito ay tila hangin na lamang. Mag-iingat ka, anak. Para sa pamilya. Para sa pangarap mo. Ngunit ang pangarap na iyon ay may kasamang multo, ang multo ng kanyang bunsong kapatid, si Elito, na pumanaw dahil sa sakit na sana inalunasan kung maisapat lang silang yaman. Ang bawat hakbang niya sa malawak na patio ng mansyon ay isang panata. Hindi na maulit ang trahedyang iyon. Gagawin niya ang lahat, titiisin niya ang lahat, para sa kanila. Ang bigat ng responsibilidad na iyon ay mas matindi pa kaysa sa bigat ng dala-dala niyang maleta. Napatanga si Ara sa mansyong nasa kanyang harapan. Hindi ito bahay, isa itong palasyo na tila hinugot mula sa isang magasin. Ang mga haligi nito ay matatayog, ang mga bintana ay kumikinang sa ilalim ng araw ng California, at ang hardin ay singlawak ng plaza sa kanilang bayan sa Batangas. Napahigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang bag, pakiramdam niya ay isa siyang langgam na napadpad sa kaharian ng mga higante. Paano siya, isang simpleng nurse mula sa Pilipinas, nababagay sa lugar na ito? Villanueva. Isang tinig ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumingon siya at nakita ang isang babaeng nakangiti, may edad na ngunit bakas pa rin ang kabaitan sa mukha. Nakasuot ito ng uniforme ng isang kasambahay. Ako po si Elvie, ang head housekeeper dito, pagpapakilala nito. Ang pagsasalita nito sa Tagalog ay tila musika sa pandinig ni Ara, isang biglaang ginhawa sa gitna ng kanyang kaba. Kanina ka pa hinihintay ni Senora Isabel. Halika, samahan na kita sa loob. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Ara. Salamat po, Manang Elvie. Ara na lang po. Ngumiti si Manang Elvie, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Sige, Ara. Huwag kang masyadong kabahan. Mababait naman ang mga tao dito karamihan. Ang huling salita ay sinabi nito nang may bahagyang pag-aatubili na nagtanim ng maliit na binhi ng pag-aalala sa isip ni Ara. Pumasok sila sa dambuhalang pintuan na gawa sa Nara. Kung kahanga-hanga na ang labas ng mansyon, higit pa ang loob nito. Isang malaking chandelier na gawa sa libu-libong kristal ang nakabitin sa mataas na kisam. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab, kaya't nakikita ni Ara ang sariling refleksyon. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga mamahaling pinta. Bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo ang isang babae. Matangkad, balingkinitan ang pangangatawan, at nakasuot ng isang eleganteng puting bestida. Ang buhok nito ay maayos na nakapusod, at ang postura ay perpektong tuwid. Kahit nakatalikod, ramdam ni Ara ang aura ng otoridad na bumabalot dito. Senora Isabel, narito na po si Elvie Villanueva, magalang na wika ni Manang Elvie. Dahan-dahang lumingon ang babae. Si Doña Isabel de la Cruz. Ang mukha nito ay tila inukit ng isang dalubhasang iskultor, walang bahid ng anumang kulubot, ngunit mailamig sa kanyang mga mata na hindi maitago ng kanyang kagandahan. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang tingin na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pakiramdam ni Ara ay bigla siyang naging napakaliit. So, you are the new nurse, sabi ni Doña Isabel. Ang boses nito ay kalmado ngunit walang bahid ng init. I have read your credentials. Impressive. But credentials on paper are different from actual performance. I will do my best, ma'am, sagot ni Ara, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. You have to, simpleng tugon ni Doña Isabel, bago bumaling kay Manang Elvie. Elvie, take her to the West Wing. Explain to her the rules. I want no mistakes, no complaints. Hindi na ito muling tumingin kay Ara. Para bang ang pag-uusap nila ay tapos na at isa na lamang siyang bagay na kailangang ilagay sa tamang lugar. Tumango si Manang Elvie. Masusunod po, Senora. Nang makalayo na sila sa sala, napansin ni Ara ang pagbabago sa kilos ni Manang Elvie. Ang kaninang mainit na ngiti ay napalitan ng isang formal na ekspresyon. Tila may isang hindi nakikitang linya na kanilang tinawid.
Habang naglalakad sila sa isang mahabang pasilyo, naramdaman ni Ara ang unti-unting pagbabago sa paligid. Ang kaninang maliwanag na bahagi ng bahay ay napalitan ng dilim. Mas kaunti ang mga bintana at ang mga pader ay tila mas matatanda. Ang hangin ay mas malamig. Ito ang kanlurang silid, ang West Wing. Ara, mahinang sabi ni Manang LV, huminto sila sa tapat ng isang malaking pinto na gawa sa madilim na kahoy. Ang pasyente ay medyo mahirap pakisamahan. Naiintindihan ko po, sabi ni Ara. Sanay na siya sa mga pasyenteng may iba't ibang ugali. Ito ang kanyang trabaho. Hindi, umiling si Manang LV. May takot sa mga mata nito. Hindi mo naiintindihan. Siya iba siya. Kailangan mo ng matinding pasensya. Higit sa lahat, huwag mong personalin ang anumang sasabihin o gagawin niya. Lalong kumabog ang dibdib ni Ara. Sino ba ang taong ito na kinatatakutan maging ng pinakamatagal na kasambahay? Ang alam niya lang mula sa ahensya ay aalagaan niya ang matandang patriarka ng pamilya, si Don Ricardo de la Cruz. Marahil ay masungit ito dala ng katandaan. Handa na po ako, sabi ni Ara, kahit sa loob-loob niya ay nagsisimula na siyang panghinaan ng loob. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Manang LV, bago ito kumatok ng 3 beses sa pinto. Walang sumagot. Kumatok itong muli. Wala pa rin. Kailangan mo nang pumasok, bulong ni Manang LV. Oras na para sa kanyang gamot. Pagkasabi niyon ay mabilis itong tumalikod at naglakad palayo, na tila ayaw nang maabutan ng kung anuman ang nasa likod ng pinto. Naiwan si Ara na mag-isa sa tahimik at madilim na pasilyo. Hinawakan niya ang malamig na seradura. Huminga siya ng malalim, ipinapaalala sa sarili ang mukha ng kanyang ina at ang alaala ni Lito. Para sa kanila. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at itinulak ang pinto. Ang unang pumasok sa kanyang mga pandama ay ang amoy, isang pinaghalong amoy ng gamot, antiseptiko, at ng hangin na matagal nang hindi gumagalaw. Madilim ang silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang malaking bintana na natatakpan ng makapal na kortina. Sa gitna ng dilim may isang anino. Isang lalaking nakaupo sa isang wheelchair, nakatalikod sa pinto at nakaharap sa bintana. Sir Ricardo, mahinang tanong ni Ara. Ako po si Ara Villanueva, ang bago ninyong nurse. Hindi gumalaw ang lalaki. Nanatili itong nakatingin sa labas. Naglakas loob si Ara na humakbang papasok, dahan-dahang isinara ang pinto sa kanyang likuran. Oras na po para sa inyong gamot, sabi niya ulit, mas malakas na ngayon. Sa wakas, gumalaw ang wheelchair. Dahan-dahan itong umikot paharap sa kanya. Ngunit hindi ang mukha ng isang matandang lalaki ang kanyang nakita. Ang nakatingin sa kanya ay isang binatang lalaki, marahil ay kaedad niya lamang. Ang mukha nito ay gwapo sana, matangos na ilong, makakapal na kilay, at mga labing perpekto ang hubog. Ngunit ang lahat ng iyon ay nababalutan ng isang bagay na nakakatakot, isang galit na tila nag-ugat na ng malalim. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang buhay, ngunit sa loob nito ay may nag-aalab na apoy ng kapaitan. Sino ka? Tanong ng lalaki, ang boses ay magaspang at puno ng pagkasuklam. Ako po si Ara ang nurse. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa isang mabilis na kilos, dinampot ng lalaki ang isang makapal na libro mula sa mesang katabi nito at ibinato iyon ng buong lakas papunta sa direksyon niya. Mabilis na napayuko si Ara. Ang libro ay lumagpas sa kanyang ulo at tumama sa pader sa kanyang likuran, lumikha ng isang nakakabinging kalabog. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ang puso niya ay tila gustong kumawala. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nurse, umalingaw-ngaw ang mapanuyang tawa ng lalaki sa tahimik na silid. Isa ka pa. Isa ka pang aso na ipinadala ng nanay ko para bantayan ako. Tumingin siya kay Ara, ang mga mata ay nanlilisik. Ito na ang halimaw na sinasabi ni Manang LV. Ito ang kanyang pasyente. Hindi isang matanda, kundi isang binatang paralisado ng galit. Tumayo si Miguel de la Cruz, o ang natitira sa kanya, sa pamamagitan ng kanyang mga braso, itinutok ang daliri sa kanya na tila isang sandata. Lumayas ka sa harapan ko, isinigaw nito, ang bawat salita ay puno ng kamandag. Lumayas ka bago kita itapon palabas ng bintanang iyan. Nananatili ang mga salitang binitiwan niya sa hangin, matalas at puno ng lason. Hinihintay ni Miguel ang inaasahang kasunod, ang takot sa mga mata ng babae,
ang panginginig ng mga kamay nito, ang mabilis na pagtalikod at pagtakbo papalabas ng pinto. Ganoon ang laging nangyayari. Lahat sila, mula sa mga profesional na nurse hanggang sa mga veteranong caregiver, ay tumatakbo. Ang kanyang galit, ang kanyang kalasag, ang kanyang sandata, ang tanging bagay na natitira sa kanya na may kapangyarihan pa. Ngunit ang babaeng ito, si Ara, ay hindi gumalaw. Nakatayo lamang ito roon, sa tabi ng pinto, ang dibdib ay umaangat baba dahil sa bilis ng paghinga, ngunit ang mga paa ay tila nakabaon sa sahig na gawa sa marmol. Nakita ni Miguel ang pagdaan ng gulat at takot sa mukha nito, ngunit may iba pa siyang nakita, isang bagay na hindi niya inaasahan. Determinasyon. Isang uri ng katatagan na hindi niya pa nasaksihan sa sinumang pumasok sa impyernong ito. Bakit hindi ka pa umaalis? Tanong niya sa sarili, ang pagtataka ay nagsisimulang pumalit sa kanyang galit. Dahan-dahang lumakad si Ara palayo sa pader at pinulot ang librong ibinato niya. Maingat niyang inayos ang mga pahina nitong nagusot bago ito marahang ipinatong sa isang maliit na mesa. Pagkatapos, kinuha nito ang tray ng gamot na naiwan sa sahig. Walang salita. Walang reklamo. Tanging ang mahinang kalansing ng mga bote ng gamot ang maririnig sa silid. Pinanood niya ang bawat kilos nito. Ang mga kamay nito ay hindi nanginginig habang inihahanda ang tableta at isang basong tubig. Ang mga hakbang nito ay tiyak at walang pag-aalinlangan habang lumalapit ito sa kanya. Ang babaeng ito ay hindi natatakot. O kung natatakot man, mahusay niya itong itinatago. At iyon, para kay Miguel, ay mas nakakainis. Narito ang gamot ninyo, Sir Miguel, sabi nito, ang boses ay kalmado na para bang walang nangyaring pagbabato ng libro, ilang sandali lang ang nakalipas. Tinitigan niya ang gamot na para bang iyon ang pinakamasamang lason sa mundo. Ang mga gamot na iyon ang paalala ng kanyang kahinaan, ng kanyang pagiging bilanggo sa sarili niyang katawan. Ang bawat tableta ay isang simbolo ng kanyang pagkatalo. Hindi ko kailangan yan, malamig niyang sagot. Kailangan ninyo po ito para sa sakit, git nito, hindi pa rin umaatras. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Miguel. Sakit. Sa tingin mo ba may pakialam pa ako sa sakit? Itinuro niya ang kanyang mga binti, ang mga hita na dati puno ng lakas, ngunit ngayon ay wala ng buhay. Ang buong pagkatao ko ay isang malaking sakit. Ano ang magagawa ng maliit na tabletang iyan? Hindi ito sumagot. Ibinaba lamang nito ang tray sa mesang katabi niya. Ang katahimikan nito ay mas matindi pa kaysa sa anumang sigaw. Pinupuno nito ang silid, at sa loob ng katahimikang iyon, bumalik ang mga alaala. Isang iglap, wala na siya sa madilim na silid. Nasa loob siya ng kanyang sasakyan, ang makina ay umuungol na parang isang mabangis na hayop. Sa kanyang tabi, sa kabilang kotse, ay ang nakangiting mukha ni Leo, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga guhit na lamang habang humaharurot sila sa walang lamang highway. Ang adrenaline. Ang tawanan. Ang pakiramdam na para kang hari ng mundo. Ang huling makarating sa tulay, pangit, sigaw ni Leo, ang huling ngiti nito ay malinaw na nakaukit sa kanyang isipan. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niyang buhay ito. Ang biglaang pag-ikot. Ang nakakabinging tunog ng nagkikiskisang bakal. Ang dilim. At pagkatapos ang katahimikan. Isang katahimikang nakakabingi na sinira lamang ng mahinang pagtulo ng kung anong likido. Amoy gasolina. Amoy dugo. Napapikit si Miguel, ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa braso ng kanyang wheelchair. Ang sakit phantom sa kanyang mga binti ay muling umatake, isang paalala na hindi siya makakatakas. Kasalanan niya. Kung hindi niya hinamon si Leo sa karerang iyon, buhay pa sana ito. Kung naging mas maingat lang siya. Ang bigat ng pagkakasala ay tila isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib, araw-araw, gabi-gabi. Ang galit niya sa mundo, sa kanyang ina, sa mga doktor, at sa bagong nurse na ito, ay galit lamang sa sarili na naghahanap ng mapagbubuntunan. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Ara dala ang kanyang tanghalian. Inilapag nito ang pagkain sa isang espesyal na mesa na umaangkop sa kanyang wheelchair. Amoy pa lang ang pagkain ay nasusuka na siya. Isang sopas, kanin, at adobong manok. Pagkaing pilit na isinusubo sa kanya para mabuhay, isang buhay na ayaw na niya. Kailangan niyang palayasin ang babaeng ito. Kailangan niyang patunayan na katulad din ito ng iba.
Nang tumalikod si Ara para kumuha ng tubig, sinadya niyang itabig ang kanyang siko. Ang buong plato ng pagkain ay bumagsak sa sahig, ang sopas ay kumalat sa makintab na marmol, at ang mga piraso ng manok ay nagkalat na parang basura. Oops, sabi niya, puno ng panunuya ang boses. Huminga ng malalim si Ara. Nakita ni Miguel ang pagtagis ng mga bagang nito. Ito na, isip niya. Ngayon ka nasisigaw. Ngayon mo na ako susumbatan. Handa na siya para sa laban. Ngunit muli, binigo siya nito. Walang imik na kumuha si Ara ng basahan at panlinis. Lumuhod ito sa sahig at isa-isang pinulot ang mga piraso ng pagkain. Pagkatapos ay maingat niyang pinunasan ang kumalat na sabaw. Ang bawat kilos ay puno ng dignidad. Walang bahid ng galit o pagkasuklam. Tanging isang nakakabinging pagtanggap sa sitwasyon. Habang pinagmamasdan niya itong naglilinis sa sahig, isang bagay ang gumalaw sa loob ni Miguel. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Hiya! Hindi niya napigilan ang sarili. Kailangan niyang basagin ang katahimikan nito. Bakit mo ginagawa yan? Tanong niya, mas malupit pa ang tono kaysa sa kanyang intensyon. Ganyan ba kayo sa Pilipinas? Sanay na maging utusan? Sanay na yurakan ang pagkatao para lang sa pera? Tumigil sa pagpupunas si Ara. Dahan-dahan itong tumayo, hawak ang maruming basahan. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok ito sa silid, tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng takot o galit. Mayroon itong kalungkutan, ngunit mayroon ding lakas na tila hindi kayang sirain. Sir Miguel, nagsimula itong magsalita, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Bawat salita ay tumagos sa pader ng galit na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Naiintindihan ko pong galit kayo. Hindi ko man alam ang buong dahilan, nararamdaman ko po ang bigat na dinadala ninyo. Natigilan si Miguel. Walang sinuman ang nakapagsabi niyon sa kanya. Nagpatuloy si Ara, pero nandito po ako para alagaan kayo, hindi para saktan. Hindi ko po kayo kaaway. Humakbang ito palapit, hindi na inalintana ang distansya sa pagitan nila. Ang tingin nito ay hindi nagbago. Hindi po ako aalis. Ang mga salitang iyon, simple at direkta, ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Hindi isang sigaw. Hindi isang sumbat. Isang pangako. Isang deklarasyon. Sa isang iglap, nawala lahat ng salitang handa niyang ibato. Wala siyang maisagot. Ang tanging nagawa niya ay titigan ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan, isang estrangherang may hindi maipaliwanag na tapang, na sa isang pangungusap lang ay nagawang gibain ang kanyang depensa at patahimikin ang halimaw sa loob niya. Lumipas ang mga buwan na tila mga pahina sa isang kalendaryo na hinahangin. Ang taglamig ay unti-unting nagpaalam at ang tagsibol ay nagsimulang magparamdam, nagdudulot ng bagong kulay sa malawak na hardin ng mansyon. Kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang dahan-dahang pagbabago sa loob ng kanlurang silid. Ang halimaw ay natutulog na. Hindi na si Miguel yung dating lalaking nagbabato ng libro at nagsasalita ng mga salitang kasing talas ng bubog. Ang mga pader na itinayo niya sa kanyang paligid ay hindi pa tuluyang gumuho, ngunit may mga siwang na, mga bitak kung saan nasisilip na ni Ara ang taong nasa loob, isang taong nasasaktan, hindi masama. Nagkaroon na sila ng isang hindi ipinapahayag na rutina, isang sayaw ng katahimikan at pag-unawa. Alam na niya kung anong oras ito nagigising, kung paano niya gusto ang kanyang kape, at kung kailan niya kailangan ng katahimikan. At siya naman, alam na ni Miguel na hindi siya aalis, gaano man kalakas ang bagyo sa loob nito. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Miguel sa kanyang physical therapy exercises, sinubukan ni Ara na pagaanin ang mabigat na atmosfera. Ang bawat pag-angat ni Miguel ng kanyang braso na may pabigat ay isang pakikibaka, at kitang-kita sa mukha nito ang hirap at frustrasyon. Alam nyo, Sir Miguel, biglang sabi ni Ara, para kayong nagbubuhat ng sama ng loob ng buong mundo. Isang matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Anong sabi mo? Wala po, mabilis na sagot ni Ara, nagpipigil ng ngiti. Sabi ko po, pag natapos to, baka pwede na kayong sumali sa World's Strongest Man. Inaasahan ni Ara ang isang masungit na tugon o di kaya ay ang karaniwang nakabibinging katahimikan. Ngunit sa halip, isang bagay na himala ang nangyari. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Miguel.
Hindi ito isang buong ngiti, hindi rin isang tawa, ngunit naroon iyon, isang bahagyang pag-angat ng kanyang mga labi, isang kislap na dumaan sa kanyang madidilim na mata. At sa isang iglap, tila lumiwanag ang buong silid. Natigilan si Ara. Pakiramdam niya ay nakakita siya ng isang bulaklak na tumubo sa isang disyerto. Ang simpleng ngiting iyon ay tila isang gantimpala para sa lahat ng kanyang pagtitiis. Isang patunay na ang kanyang pasensya ay maisaysay. Isang pag-asa. Napuno ng init ang kanyang dibdib, isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang tagumpay na iyon ay mas matamis pa kaysa sa anumang sahod na kanyang matatanggap. Huwag kang masyadong masaya. Hindi nakakatawa, sabi ni Miguel, pilit na ibinabalik ang kanyang seryosong maskara, ngunit huli na. Nakita na ito ni Ara. Dala-dala ni Ara ang kagalakang iyon hanggang sa pagtatapos ng kanyang araw. Habang nag-aayos siya sa kanyang silid, pakiramdam niya ay lumulutang siya. Ang pag-asang gumaling si Miguel ay hindi na lamang isang pangarap. Ang tagumpay na ito ay nagbigay sa kanya ng lakas, ng panibagong dahilan para magpatuloy. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng mesa. Oras na para ibahagi ang magandang balita. Oras na para kumustahin ang mga mahal niya sa buhay, ang tunay na dahilan kung bakit siya naroroon. Habang tinititigan niya ang larawan nila ni Marco sa kanyang screen, isang masayang kuha mula sa kanilang huling anibersaryo, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Si Marco. Ang kanyang inspirasyon, ang kanyang pangako sa hinaharap. Iniisip niya ang kanilang mga plano, ang maliit na bahay na gusto nilang ipatayo, ang pamilyang bubuin nila. Ang lahat ng paghihirap niya ay magbubunga rin. Konting tiis na lang. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang video call mula sa kanyang pinsan, si Gina. Mabilis niya itong sinagot, ang pananabik ay naroon sa kanyang boses. Gina! Napatawag ka, masayang bati niya. Ate Ara! Kumusta ka na dyan? Ang matamis na boses ni Gina ay laging nagpapagaan ng kanyang loob. Pasensya na ngayon lang ako nakatawag, busy sa trabaho. Sa screen, nakita ni Ara ang pamilyar na silid ni Gina, ang mga poster ng banda sa pader nito. Ayos lang. Ako nga dapat ang tumawag. Kumusta kayo dyan? Si nanay, si tatay? Okay lang sila, ate. Laging kanilang hinahanap. Si Marco din, nangungumusta. Miss na miss ka na raw niya, sabi ni Gina. Ang pagbanggit sa pangalan ni Marco ay nagdulot ng kilig sa puso ni Ara. Pakisabi, miss na miss ko na rin siya. Sabihin mo mag-iingat siya lagi. Naman, ate. Nako, kung alam mo lang kung gaano kanya kamahal, biglang natigil sa pagsasalita si Gina. Tila may naalala ito. Ay, nga pala, ate. May bago akong biniling bestida, tingnan mo kung bagay sa akin. Sige, sige, patingin, natatawang sagot ni Ara, masaya sa tila normal at masayang pag-uusap nila. Biglang naging magulo ang kuha ng kamera. Tila tumayo si Gina at naglakad palayo sa pwesto nito. Sandali lang, ate, kukunin ko lang sa aparador, narinig ni Ara ang boses nito mula sa malayo. Naiwan ang cellphone sa ibabaw ng mesa, nakatutok sa isang bahagi ng kwarto ni Gina, ang kama nito. Naghintay si Ara, nakangiti pa rin. Ngunit habang tumatagal, ang atensyon niya ay napunta sa kama. May nakahiga roon. Isang lalaki, nakatalikod sa kamera, natutulog ng mahimbing. Pamilyar ang buhok. Pamilyar ang hubog ng likod. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Ara. Hindi. Hindi maaari. Ate, ito na, sigaw ni Gina, bago bumalik sa harap ng kamera. Ngunit sa kanyang paggalaw, bahagya niyang nasagi ang cellphone. Ang anggulo ng kamera ay nagbago, bumaba ng kaunti, at ngayon ay mas malinaw na nakatutok sa. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay biglang nawala sa mga baga ni Ara. Ang lalaking mahimbing na natutulog sa kama ng kanyang pinsan, ang lalaking nakakumot hanggang dibdib, ang lalaking may bahagyang nakabukas na bibig habang humihilik ay si Marco. Hindi. Nagkakamali lang ako ng tingin. Pagod lang ako. Baka kamukha lang niya. Paulit-ulit na sinasabi ni Ara sa kanyang isip, isang desperadong panalangin. Ay! Nako, ate, pasensya na. Nasagi ko, tila nag-aalalang sabi ni Gina habang kinukuha muli ang cellphone. Sa kanyang pag-aayos,
lalong tumagal ang pagtutok ng kamera kay Marco. Bawat segundo ay tila isang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa puso ni Ara. Teka, ayusin ko lang ni. Anging nagawa niya ay titigan ang screen, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang sakit. Ang pangarap na kanyang pinanghahawakan, ang kinabukasang kanyang itinatayo, lahat ay nagsimulang gumuho sa isang iglap. Gina, sa wakas ay nagkaroon siya ng boses, ngunit ito'y basag at halos hindi marinig. Sino-sino yan? Nang maayos na ni Gina ang kamera at muling nakita ang sarili sa screen, bakas ang pagkukunwaring gulat sa kanyang mukha. Ay! Hala! Si Kuya Marco pala. Nakatulog dito, napagod siguro sa pag-aayos ng bubong namin kanina. Grabe tong si Kuya, ang bait talaga. Ang pagsisinungaling ay malinaw at nakakainsulto. Pag-aayos ng bubong. Sa gitna ng gabi? Bakit sa loob ng kwarto mo? Ang bawat tanong ay sumisigaw sa isip ni Ara, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ganoon ba, Ti? Iyon lang ang tangi niyang naisagot. Ang init na kanina ay bumabalot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nanunuot na lamig, isang lamig na kumakalat sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ate! Hay nako, gigisingin ko na nga to at baka hinahanap na ni tita, sabi ni Gina. Ngunit bago pa niya magawa iyon, gumalaw si Marco. Nag-inat ito at sa isang iglap, ang kamay nito ay humawak sa braso ni Gina. Babe, ang ingay mo naman. Ungol ni Marco, ang boses ay malambing at inaantok, isang boses na para lamang dapat kay Ara. Ang salitang ki babe ay tumama sa pandinig ni Ara na parang isang malakas na sampal. Natigilan si Gina. Ang pagkukunwaring gulat ay napalitan ng totoong pagkataranta. Kitang-kita ni Ara ang paglaki ng mga mata ng kanyang pinsan. Mabilis nitong binawi ang kamay mula kay Marco. Aano nagbibiro lang iyan si Kuya Marco? Lasing yata, palusot ni Gina, ang boses ay nanginginig na. Pero huli na ang lahat. Nakita na ni Ara ang katotohanan. Ang bawat piraso ng ebidensya, ang pagiging defensive ni Gina, ang pagtawag ni Marco ng kibabe, ang katotohanang magkasama sila sa iisang kama, ay bumuo ng isang imahe ng karumal-dumal na pagtataksil. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pagtataksil ay nagmula sa dalawang taong pinagkakatiwalaan niya ng buo. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay at ang pinsan na tinuring niyang kapatid. Isang malamig na luha ang pumatak mula sa mata ni Ara, sinundan ng isa pa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pag-agos nito. Ang sakit ay hindi lang kirot, ito'y isang pagkawasak. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pangungulila, ang lahat ng pagtitiis para saan? Para sa isang kasinungalingan? Kailangan ko ng ibaba ang tawag, hirap na sabi ni Ara, ang bawat salita ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Ate, sandali. Magpapaliwanag ako. Hindi na niya pinakinggan. Pinatay niya ang video call. Ang screen ay naging itim, ngunit ang imahe ni Marco at Gina na magkasama ay malinaw pa ring nakaukit sa kanyang isipan, paulit-ulit na ipinapakita na parang isang sirang plaka. Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang pagguho ng kanyang mundo. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang mga hikbi ay naging hagulgol, isang tunog ng purong sakit at pagkadurog na umalinggaw sa katahimikan ng kanyang silid. Gusto niyang sumigaw, magwala, ngunit walang lakas na natira sa kanya. Tanging ang sakit na lamang ang totoo. Isang sakit na mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Ang tanging alam niya ay ang dilim sa labas ng kanyang bintana at ang mas matinding dilim na bumabalot sa kanyang puso. Tumayo siya, ang mga paa ay tila walang lakas. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas sa apat na sulok ng silid na tila sumasakal sa kanya. Naglakad siya palabas, ang mga paa ay nagdadala sa kanya kung saan hindi niya alam. Ang kanyang isip ay blanko. Napadpad siya sa hardin, ang parehong hardin na kanina lang ay simbolo ng pag-asa. Ngayon, ang ganda ng mga bulaklak ay tila isang panunuya. Umupo siya sa isang bangkong bato, nanginginig sa lamig ng gabi, kahit hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang butas sa kanyang dibdib,
isang butas na tila hindi na kailanman mapupunuan. Umiiyak siya ng walang tunog, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, bawat patak ay isang testamento sa kanyang wasak na pangarap. Hindi niya namalayan na may aninong papalapit. Isang anino na gumagalaw hindi sa pamamagitan ng paglakad, kundi sa pag-ikot ng mga gulong. Anong ginagawa mo dito sa labas? Malamig. Ang boses na iyon, magaspang ngunit may bakas ng pag-aalala. Napalingon si Ara. Nakita niya si Miguel sa kanyang wheelchair, ang mukha ay nakakunot habang nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang emosyon sa mga mata nito na hindi galit o kapaitan. Sinubukan ni Ara na magsalita, na sabihing okay lang ako, ngunit sa pagbukas ng kanyang bibig, isang malakas na hikbi ang kumawala. Gumuho ang lahat ng kanyang depensa. Napahagulgol siya ng malakas, hindi na napigilan ang sakit na kanina pa niya kinikimkim. Nagulat si Miguel. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkalito. Hindi ito sanay na makakita ng ganitong emosyon mula sa laging matatag na nurse. Sa pag-aalala, pilit niyang pinatakbo ang kanyang wheelchair palapit dito. Nakita niya kung paano nang hina ang katawan ni Ara, kung paano ito nawala ng balanse. Nang akmang matutumba si Ara mula sa kinaupuan, sa isang iglap na puno ng instingto, iniabot ni Miguel ang kanyang kamay. Nagawa niyang abutin at hawakan ng mahigpit ang braso nito, ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng pisikal na kontak na hindi dahil sa therapy, kundi dahil sa purong, hindi maipaliwanag na pag-aalala. Ang init ng kanyang kamay sa malamig na balat ni Ara ay tila isang kuryenteng gumising sa kanilang dalawa. Ang bigat ng kanyang kamay sa braso ni Ara ay isang bagay na banyaga. Isang sensasyong hindi pa niya nararanasan. Sa loob ng mahigit isang taon, ang kanyang mga kamay ay nagsilbi lamang para sa dalawang bagay, ang itulak palayo ang mundo at ang paikutin ang mga gulong ng silyang ito na siyang kanyang kulungan. Ngayon, sa unang pagkakataon, ang kamay niya ay umaabot, hindi para manakit, kundi para sumalo. At ang katotohanang iyon ay gumulat sa kanya ng higit pa sa paghagulgol ng babaeng nasa harapan niya. Bakit niya ito ginawa? Bakit hindi niya binabawi ang kanyang kamay? Ang mga tanong ay umikot sa kanyang isip habang pinagmamasdan niya ang mukha ni Ara, basang-basa sa luha at nababalutan ng sakit na tila kayang durugin ang isang tao. Ito ang babaeng hindi natinag sa kanyang mga sigaw, sa kanyang mga panlalait, sa pagbabato niya ng libro. Ang babaeng buong tapang na hinarap ang halimaw. Ngunit ngayon, ang halimaw na sumisira sa kanya ay hindi siya, kundi isang bagay na mas malupit pa. Anong nangyari? Tanong niya, ang boses ay mas magaspang kaysa sa kanyang intensyon. Hindi siya sanay mag-alaga. Sanay siyang saktan. Umiling lang si Ara, hindi makapagsalita, habang patuloy na humihikbi. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng gabi, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Miguel ang bawat hiwa. Ihin mo, git niya, mas mahinahon na ngayon. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi. Ginamit niya ang sarili nitong mga salita laban sa kanya, isang pangakong binitiwan nito noon na ngayon ay siya naman ang nagbabalik. Tumingin si Ara sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka, na tila nagulat na marinig ang sariling linya mula sa bibig niya. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nagsimula siyang magkwento. Ang mga salita ay putol-putol, sinasabayan ng mga hikbi, ngunit sapat na para mabuo ni Miguel ang larawan. Isang nobyo. Isang pinsan. Isang video call. Isang pagtataksil na kasing linaw ng kristal. Habang nakikinig si Miguel, isang pamilyar na damdamin ang nagsimulang kumulo sa kanyang dibdib. Galit. Ngunit sa pagkakataong ito, ang galit ay hindi para sa sarili niya. Ang galit ay para kay Ara. Galit para sa lalaking sumira sa tiwala nito. Galit para sa pinsang umahas dito. Naramdaman niya ang pagnanais na protektahan ang babaeng ito, isang damdaming matagal na niyang ibinaon, kasama ng kanyang mga binti. Nang matapos magkwento si Ara, wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Tanging ang pagod at kawalan na lamang ang natira. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila, ngunit hindi na ito ang dating nakakabinging katahimikan. Mayroon itong bigat, isang pinagsasaluhan na bigat. Mga walang kwenta, iyon lang ang nasabi ni Miguel, ang mga salita ay puno ng pagkasuklam. Hindi niya alam kung ano pa ang dapat sabihin. Ang mga salita ng pag-aliw ay hindi bahagi ng kanyang bokabularyo.
Isang mapait na tawa ang kumawala kay Ara. Ang tanga ko, di ba? Nagpakahirap ako dito para lang sa wala. Hindi ka tanga, mabilis na sagot ni Miguel at nagulat siya sa sarili niyang bilis. Sila ang gago. Nag-angat ng tingin si Ara sa kanya. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, may isang kislap ng pasasalamat sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng pasyente at nurse ay tila naglaho. Sila ay dalawang taong wasak na sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkita sa gitna ng kanilang mga guho. Dinala ni Miguel si Ara pabalik sa loob. Hindi sa silid nito, kundi sa kanyang silid, ang kanlurang silid. Sa unang pagkakataon, binuksan niya ang pinto nito, hindi para magkulong, kundi para magpapasok. Inabutan niya ito ng isang basong tubig. Umupo sila sa katahimikan, ang isa ay nasa wheelchair, ang isa ay nasa gilid ng kama. Ang gabi ay lumalim. Ang pag-uusap ay naging mas personal. Ikinuwento ni Ara ang tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang mga pangarap. At si Miguel, sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit isang taon, ay nagsalita. Hindi tungkol sa aksidente, hindi pa niya kaya, ngunit tungkol sa mga bagay na mas magaan. Tungkol sa mga librong gusto niya, sa musikang pinakikinggan niya noong kaya pa niyang magpatugtog ng gitara. Isang hindi nakikitang sinulid ang nabuo sa pagitan nila sa gabing iyon. Isang koneksyon na hinabi ng pinagsaluhang sakit at hindi inaasahang pag-unawa. Ang pagiging malapit na iyon, ang init ng emosyon, ang bigat ng gabi lahat ay humantong sa isang sandali. Isang tingin. Isang pagdampi ng kamay. At pagkatapos, isang halik. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pangangailangan, ang angailangang makaramdam ng koneksyon na hindi sila nag-iisa sa kanilang mga kulungan. Ang sumunod na nangyari ay malabo, isang pangyayaring idinikta ng emosyon, hindi ng rason. Sa gabing iyon, sa loob ng madilim na silid na dati simbolo ng kalungkutan, dalawang sirang kaluluwa ang naghanap ng ginhawa sa isa't isa. Kinaumagahan, si Miguel ang unang nagising. Ang sikat ng araw ay tumatagos na sa siwang ng kortina. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog si Ara. Ang mukha nito ay payapa, walang bahid ng sakit ng nakaraang gabi. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang kanyang nurse, kundi bilang isang babae. Isang magandang babae. Ngunit kasabay ng paggising ng araw ay ang paggising din ng realidad. Pagsisisi. Pagkalito. Ano ang ginawa nila? Isang malaking pagkakamali. Sinamantala niya ang kahinaan nito. Sinamantala nito ang kahinaan niya. Ngunit sa ilalim ng pagsisisi, may isang bagong damdamin na umuusbong. Isang bagay na hindi niya pinangalanan dahil natatakot siya rito. Bumangon si Ara, at nang magtama ang kanilang mga mata, ang bigat ng kanilang ginawa ay bumagsak sa kanilang dalawa. Walang salitang namutawi. Tanging ang awkward na katahimikan. Ipaghahanda na kita ng almusal, mahinang sabi ni Ara bago mabilis na tumayo at lumabas ng silid. Naiwan si Miguel, ang isip ay gulong-gulo. Gusto niya itong habulin, kausapin, ngunit paano? Anong sasabihin niya? Sorry. Thank you. Walang salitang akma sa sitwasyon. Ang pagkalitong iyon ay naputol ng isang malakas na katok sa pinto. Si Manang LV. Sir Miguel, may bisita po kayo, sabi nito, bakas ang pag-aalala sa boses. Si Ma'am Sofia po. Ang pangalang iyon ay tumama kay Miguel na parang kidlat. Sofia. Ang kanyang ex-girlfriend. Ang babaeng nang iwan sa kanya nang malamang hindi na siya makakalakad. Ang babaeng sumira sa natitirang tiwala niya sa pag-ibig. Papasukin mo, malamig niyang sagot, ang pader ng galit ay muling itinatayo ang sarili, mas mataas, mas matibay. Pumasok si Sofia, nakasuot ng isang mamahaling bestida, ang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Miguel, darling. Nabalitaan kong nag-iisa ka raw dito. Came as soon as I heard. Sakto sa pagpasok ni Sofia, pabalik naman si Ara, dala ang isang tray. Nagtama ang kanilang mga landas sa may pintuan. Tumingin si Sofia kay Ara, mula ulo hanggang paa, na maihalong pagmamata. Sino to? Ang bago mong katulong, tanong ni Sofia, ang boses ay puno ng lason. Nakita ni Miguel ang sakit na dumaan sa mga mata ni Ara. Bago pa siya makapagsalita, yumuko si Ara at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kanya.
Narito na po ang almusal ninyo, sir, sabi ni Ara. Ang boses ay walang emosyon na para bang isa lamang siyang estranghero. At ang salitang gisergi ay tila isang pader na muling itinayo sa pagitan nilang dalawa. Lumipas ang mga linggo. Ang namagitang init sa pagitan ni na Miguel at Ara ay napalitan ng isang malamig at formal na distansya. Ginagawa ni Ara ang kanyang trabaho ng may profesionalismo, ngunit wala na ang dating kislap sa kanyang mga mata, wala na ang dating init. At si Sofia, palaging naroon, sinusubukang bumalik sa buhay ni Miguel, isang linta na hindi maalis. Isang araw, habang naglilinis ng banyo ni Miguel, napansin ni Ara na hindi siya dinadatnan. Ang pagduduwal na nararamdaman niya tuwing umaga, na inakala niyang dahil lang sa stress, ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Kinagabihan, nang sigurado siyang tulog na ang lahat, pumasok siya sa sarili niyang banyo. Nanginginig ang mga kamay habang binubuksan niya ang kahon ng pregnancy test. Sinunod niya ang instruksyon. Naghintay siya ng 3 minuto, ang pinakamahabang 3 minuto sa kanyang buhay. Dahan-dahan niyang tiningnan ang resulta. 2 linya. 2 pink na linya na sumisigaw ng isang katotohanang hindi niya matatakasan. Buntis siya. Nagdadalang tao siya sa anak ni Miguel de la Cruz, isang lalaking sa tingin niya ay sinusuyo muli ng kanyang nakaraan, isang lalaking hindi na niya alam kung paano pakikitunguhan. Ang resulta ay hindi nagdulot ng saya, kundi ng purong, nakakaparalisang takot. Habang nakatitig siya sa 2 linya, narinig niya ang boses ni Doña Isabel mula sa labas ng silid ni Miguel. Miguel, anak, si Sofia ang nararapat para sa iyo. Hindi ang hamak na nurse na iyan. She can give you proper family, proper here. Kasunod noon ay ang boses ni Miguel, mahina ngunit malinaw. Huwag niyo siyang pagsalitaan ng ganyan, may nangyari sa amin. Katahimikan. Pagkatapos ay ang galit na boses ni Doña Isabel. Ano? At kung mabuntis siya? Anong gagawin mo? Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Si Ara, nakikinig mula sa kabilang pader, ay napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ito na. Ang sagot ni Miguel ang magdidikta ng kanyang kapalaran. Ang batang iyan, sa wakas ay nagsalita si Miguel, ang boses ay matatag at puno ng desisyon. Ay isang de la Cruz. Pananagutan ko siya. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Ara. Ang bata. Ang bata ang pananagutan niya. Hindi siya. Hindi ang kanilang pinagsamahan. Ang bata lang ang tagapagmana, ang de la Cruz. Ang lahat ng pag-asa na baka may nararamdaman din ito para sa kanya ay gumuho. Para kay Miguel, isa lang siyang pagkakamali na nagbunga ng isang responsibilidad. Sa sobrang sakit, tumalikod na si Ara. Hindi na niya narinig ang mga salitang ibinulong ni Miguel pagkatapos, mga salitang para lamang sa sarili nito, at kailangan ko si Ara. Mahal ko siya. Ang narinig lang niya ay sapat na. Isang hatol. Sa gabing iyon, habang hawak ang patunay ng buhay sa loob ng kanyang sinapupunan, nagdesisyon si Ara. Aalis siya. Babalik siya sa Pilipinas. Itatago niya ang bata. Palalakihin niya itong mag-isa, malayo sa magulong mundo ng mga de la Cruz, malayo sa lalaking ang tanging habol lang ay ang dugong nananalaytay sa kanilang anak. Ang mga salita ay umalinggaw sa kanyang isip, paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Bawat pag-ulit ay mas malalim ang pagbaon. Ang batang iyan ay isang de la Cruz. Pananagutan ko siya. Hindi tayo. Hindi ikaw. Ang bata. Ang katotohanang iyon ay kasing lamig ng sahig na marmo sa kanyang mga paa. Habang nakatayo siya sa banyo, hawak ang pregnancy test na tila isang hatol, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi ito isang desisyong nagmula sa galit, kundi sa isang uri ng malungkot at matatag na pagtanggap. At, higit sa lahat, nagmula ito sa karangalan. Hindi niya hahayaang ituring ang kanyang anak bilang isang pananagutan lamang, isang pagkakamali na kailangang itama, isang pangalan na kailangang isalba. At hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na maging isang babaeng nanatili dahil sa obligasyon, isang anino sa tabi ng isang lalaking ang puso ay malinaw na nasa nakaraan pa. Ang pag-ibig na ibinigay niya kay Marco ay sinayang nito, hindi na niya ibibigay ang natitirang dignidad niya kay Miguel para lang dinyurakan. Kinabukasan, ang Ara na humarap sa salamin ay iba na.
Wala na ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang kalmadong determinasyon, isang pader na itinayo niya sa magdamag para protektahan ang durog niyang puso at ang buhay na nagsisimula sa kanyang sinapupunan. Ang una niyang pinuntahan ay si Doña Isabel. Natagpuan niya ito sa study, nagbabasa ng isang aklat habang humihigop ng tsaa. Ang eksena ay perpekto at payapa, isang malaking kabalintunaan sa Jera na nagaganap sa loob ni Ara. "Ma'am," magalang na sabi ni Ara mula sa may pintuan. Nag-angat ng tingin si Doña Isabel, ang mga kilay ay bahagyang tumaas sa pagkagambala. "Yes, what is it?" "Nais ko po sanang ipaalam na ako po ay magre-resign na, effective immediately," sabi ni Ara, ang boses ay matatag at walang panginginig. Pinagpraktisan niya ang mga salitang ito ng paulit-ulit. Ibinalik ni Doña Isabel ang tingin sa kanyang libro. "Is that so? May I know the reason for this sudden decision?" Tanong nito, ang tono ay walang interes, na para bang tinatanong lang nito ang panahon. "Mayroon po kasing bigla ang family emergency sa Pilipinas. Kailangan po ako ng pamilya ko," sagot ni Ara, isang palusot na kalahating totoo. Siya at ang kanyang anak, sila na ang kanyang pamilya. At kailangan nilang umalis. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Isabel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isinara nito ang libro at ipinatong sa mesa. "I see. A family emergency. Very well." Malinaw na ikinatuwa nito ang balita. Para sa kanya, isang problema ang kusang umalis. "Of course, your service to Invison, while brief, is noted." Tumayo ito at lumapit sa isang drawer. May kinuha itong checkbook. Mabilis itong nagsulat at pinirmahan bago ito inilahad kay Ara. "Here, as severance pay. For your troubles, and for your silence. Consider it our family's gratitude for your discretion." Ang alok ay isang insulto na nakabalot sa manipis na papel ng paggalang. Tiningnan ni Ara ang tseke. Ang halagang nakasulat doon ay sapat na para baguhin ang buhay ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Sapat na para hindi na sila maghirap kailanman. Ito ang madaling daan. Ito ang daan na inaasahan ni Doña Isabel na tatahakin niya. Ngunit ang pagtanggap dito ay nangangahulugang pag-amin na siya nga ay isang gold digger. Isang pag-amin na ang lahat, pati na ang nangyari sa kanila ni Miguel, ay may presyo. Dahan-dahan, ngunit buong tatag na itinulak ni Ara ang kamay ni Doña Isabel pabalik. "Hindi ko po kailangan yan, ma'am," sabi niya, ang tingin ay diretsyo. "Sapat na po ang sahod na natanggap ko para sa serbisyo ko. Bayad na po ako." Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang tunay na gulat sa mga mata ni Doña Isabel. Ang pagtangging iyon ay wala sa kanyang script. Hindi nito inaasahan. Natigilan ito, hawak ang tseke, habang si Ara ay magalang na tumalikod. "Magpapaalam na po ako." Ang huling destinasyon ni Ara ay ang pinakamabigat. Ang kanlurang silid. Kumatok siya bago pumasok. Naroon si Miguel, nakaharap sa bintana, gaya ng dati. Ngunit ngayon, hindi na ito ang halimaw na una niyang nakilala. Ito na ngayon ang lalaking nakasama niya sa kanyang pinakamadilim na gabi, ang lalaking nakasama niya sa isang pagkakamali, ang ama ng kanyang dinadala. "Sir Miguel," nagsimula siya. Ang salitang giserg ay tila isang kutsilyo na sinaksak niya sa pagitan nilang dalawa, isang paalala ng distansyang pilit niyang ibinabalik. Lumingon si Miguel, at nang makita siya nito, isang bahagyang ngiti ang nagsimulang mabuo sa mga labi nito, isang ngiting biglang naglaho nang makita nito ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. "Ara, anong problema?" "Aalis na po ako," diretsyong sabi ni Ara, ang mga mata ay nakatuon sa isang punto sa pader sa likod ni Miguel, kahit saan huwag lang sa mga mata nito. Ang katahimikan ay mabigat. Naramdaman ni Ara ang pagbabago sa hangin. "What?" tanong ni Miguel, ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. "Anong sinasabi mo? Bakit? Saan ka pupunta?" "Uuwi na po ako sa Pilipinas." "Nag-resign na po ako," sagot niya, pilit na pinapanatiling formal at walang emosyon ang kanyang boses. Pinaikot ni Miguel ang kanyang wheelchair palapit sa kanya. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa mga gulong, ang mga ugat ay lumilitaw. "Dahil ba to sa nangyari sa atin?" tanong nito, ang boses ay maihalong pagsusumamo at pagkataranta.
Ara, look at me. Kausapin mo ako. Kung dahil yon sa nangyari, I'm sorry. Nagkamali ako. Tayo. Pero pwede nating pag-usapan. Tayo. Ang salitang iyon, kung sinabi lang sana nito kahapon, baka nagbago pa ang lahat. Ngunit ngayon, huli na. Laso na ng kanyang narinig ang puso niya. Sa wakas, nagkaroon siya ng lakas na tumingin sa mga mata nito. At ang nakita niya roon ay hindi galit kundi takot. Takot na maiwan. At ang katotohanan iyon ay lalong nagpahirap sa kanyang desisyon, ngunit hindi nito binago. Hindi po dahil doon, sir, pagsisinungaling niya, ang bawat salita ay tila isang maliit na pagtataksil sa sarili. May problema po sa pamilya ko. Kailangan nila ako doon. Problema? Anong problema? Pera ba? F can help. Sabihin mo lang, Ara. Ibibigay ko ang lahat, desperadong alok ni Miguel. Umiling si Ara, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. May mga bagay po na hindi kayang ayusin ng pera. Ang mga salitang iyon ay para sa kanilang dalawa. Nakita ni Miguel ang pinalidad sa kanyang mga mata. Ang pader na itinayo niya ay hindi na kayang gibain ng anumang salita. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa kanyang desperasyon. Ganoon lang ba iyon? Pagkatapos ng lahat, aalis ka na lang basta? Tapos na po ang kontrata ko, sagot ni Ara. Ang mga salita ay malamig at formal, isang huling depensa para hindi siya tuluyang bumigay. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Ang mga salitang itrabaho lang ay tumama kay Miguel na parang sampal. Ang mukha nito ay nagdilim. Ang dating Miguel, ang halimaw na puno ng galit at sakit, ay muling nagpakita. Trabaho lang. So, yun lang ang lahat ng to para sa'yo. Isang trabaho. Hindi na sumagot si Ara. Ano pa ba ang sasabihin niya? Na mahal niya ito. Na dinadala niya ang anak nito. Iyon ay magiging isang kadena na itatali niya sa liig nito at sa sarili niya. Tumalikod na siya. Paalam, Sir Miguel. Habang naglalakad siya papalayo, narinig niya ang isang malakas na kalabog. Isang bagay na nabasag. Hindi na siya lumingon. Bawat hakbang palayo sa silid na iyon ay isang hakbang palayo sa isang buhay na hindi para sa kanya, isang hakbang palapit sa isang kinabukasang siya lamang ang hubog, para sa kanya at para sa kanyang anak. Dala ang isang maliit na maleta, mas magaan kaysa noong dumating siya, dahil iniwan na niya ang bigat ng mga pangarap na gumuho, dumaan siya sa malawak na sala. Nakita niya mula sa bintana si Sofia na bumababa sa mamahalin nitong kotse, ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang iglap. Isang ngiting mapang-asar ang ibinigay ni Sofia. Hindi ito pinansin ni Ara. Paglabas niya sa malaking pinto, sinalubong siya ni Manang LV, ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan. Mag-iingat ka, Ara, mahinang sabi nito, sabay abot ng isang maliit na supot ng papel. Ito, pandesal. Pabaon ko sayo. Niyakap ni Ara ang matanda. Salamat po sa lahat, Manang. Nang muli siyang humarap sa marangyang tarangkahan, ang parehong tarangkahan na minsan ay sumimbolo sa pag-asa, wala na siyang naramdamang kaba o pagkamangha. Tanging isang malalim na kalungkutan at isang determinasyong hindi matitinag. Habang hinihila niya ang kanyang maleta sa mahabang driveway, palayo sa mansyon, ipinatong niya ang isang kamay sa kanyang tiyan. Huwag kang mag-alala, anak, bulong niya sa hangin. Kaya natin to, tayong dalawa lang. Sumakay siya sa taxi, hindi na muling lumingon sa bahay na naglalaman ng kanyang pinakamalaking tagumpay at pinakamasakit na kabiguan. Ang kanluran ay lumiliit na sa kanyang paningin hanggang sa ito'y naging isang tuldok na lamang sa nakaraan. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, natutunan ni Miguel na muling maglakad. Ang bawat masakit na hakbang sa physical therapy, bawat patak ng pawis, bawat sandali ng halos pagsuko, ay may nag-iisang motibasyon. Ang isang araw ay lalakad siya palayo sa mansyong iyon, hahanapin si Ara, at tatayo sa harapan nito bilang isang buong tao, hindi isang wasak na piraso ng nakaraan. Ngayon, nakatayo siya. Hindi lang siya nakatayo, kundi pinamumunuan na niya ang kumpanya ng kanyang pamilya mula sa isang opisina sa pinakatuktok ng isang gusaling salamin, tanaw ang buong syudad ng Los Angeles. Ang galit na dating bumabalot sa kanya ay napalitan na ng isang tahimik at matatag na determinasyon.
Ang kapaitang dati ilasa ng kanyang bawat araw ay napalitan na ng isang pangungulila na hindi kayang pawiin ng anumang tagumpay sa negosyo. Iniwan siya ni Sofia ilang buwan lamang matapos umalis ni Ara. Noong naging malinaw na ang puso at atensyon ni Miguel ay nasa paghahanap sa nawawalang nurse, hindi sa pagbabalik sa kanyang mga bisig. Ang kanyang ina, si Doña Isabel, ay unti-unti ring nagbago. Nakita nito ang pagbabago sa kanyang anak, ang paggaling nito ay hindi lang pisikal. Nakita nito ang bigat ng pagsisisi at pangungulila, at sa wakas, natutunan nitong igalang ang nararamdaman niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabago, may isang bagay na nanatiling pareho. Gabi-gabi, bago matulog, ang huling imahe sa kanyang isip ay ang mukha ni Ara, ang mga mata nitong puno ng tapang, ang mga labi nitong bumigkas ng paalam. At sa bawat paggising niya, ang unang tanong ay palaging, "Nasaan ka, Ara?" 5 taon ng paghahanap. 5 taon ng mga pribadong investigador na walang mahanap. 5 taon ng mga dead end. Tila naglaho si Ara na parang bula. Walang social media, walang record ng pagtatrabaho sa anumang ospital sa Maynila. Para siyang multo. Hanggang sa araw na ito. Nag-ring ang kanyang private line. Isang tawag mula sa kanyang pinakabagong investigador, isang dating pulis na mas matyaga kaysa sa iba. Name De La Cruz, sabi ng boses sa kabilang linya. "I think I found her." Napahinto sa paghinga si Miguel. Ang panulat na hawak niya ay tumigil sa ibabaw ng dokumento. "Are you sure?" Isang Ara Villanueva. Nurse. Ang edad ay tumutugma. Umuwi mula kaya 5 taon na ang nakalipas. Hindi nagtagal sa Maynila. Bumalik sa kanyang probinsya. Batangas. Isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Mayroon siyang anak na babae. Maglilimang taong gulang. Ang bawat salita ay tumama kay Miguel na parang alon. Anak na babae. 5 taong gulang. Ang matematika ay simple, at ang resulta ay isang katotohanang matagal na niyang pinanghahawakan sa kanyang puso. "I'm sending you the address," sabi ng investigador. Pagkababa ng telepono, hindi na nag-isip si Miguel. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya. "Cancel all the appointments for the next 2 weeks. I'm flying to the Philippines tonight." Ang biyahe sa eroplano ay isang mahabang paglalakbay hindi lang sa distansya, kundi sa panahon. Sa dilim ng cabin, sa taas ng mga ulap, bumalik ang lahat. Naalala niya ang araw na umalis si Ara. Ang galit niya. Ang sakit. Ang mga nabasag na gamit sa kanyang silid matapos nitong talikuran siya. Ngayon, sa kanyang pagtanda, naiintindihan na niya. Malamang ay narinig nito ang pag-uusap nila ng kanyang ina. Malamang ay nakita nito si Sofia. Sa paningin nito, isa lamang siyang duwag na nagtatago sa likod ng kanyang yaman, isang lalaking ang tanging pakialam ay ang kanyang apelyido. Kasalanan niya. Kung sinabi lang sana niya ang tunay niyang nararamdaman, kung naging mas matapang lang sana siya. Hindi na mahalaga ang mga dikong. Ang mahalaga ay ang ngayon. Papunta na siya. At sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang may anumang pumigil sa kanya. Mula sa airport sa Maynila, nag-arkila siya ng kotse. Habang papalayo siya sa magulong syudad at papasok sa luntiang tanawin ng probinsya, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang init ng hangin sa Pilipinas, ang tunog ng mga tricycle, ang amoy ng inihaw na pagkain sa tabi ng daan, lahat ay bago at pamilyar sa iisang pagkakataon. Narating niya ang maliit na bayang nakasulat sa address. Isang simpleng lugar kung saan ang oras ay tila mas mabagal. Nagtanong-tanong siya, at itinuro siya ng mga residente sa isang maliit na bahay na hindi kalayuan sa dalampasigan. Isang bahay na gawa sa pinaghalong semento at kahoy, napapalibutan ng mga halaman at bulaklak. Simple, payapa, at malayong-malayo sa malamig na mansyon sa California. Ipinark niya ang kotse sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng niyog. Pinanood niya ang bahay mula sa malayo. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Paano niya ito sisimulan? Anong sasabihin niya? At doon, nakita niya sila. Mula sa bahay, lumabas ang isang babae. Si Ara. Ang buhok nito ay mas mahaba na, nakatali sa isang simpleng ponytail. Nakasuot ito ng duster, ang kasuotang hindi niya kailanman maiisip na isusuot nito. Ngunit siya pa rin iyon.
Ang tindig, ang paraan ng paglakad, ang ngiti sa kanyang mga labi habang may tinatawag ito. Mika, anak. Dahan-dahan lang. At mula sa likod ng bahay, tumakbong lumabas ang isang batang babae. Huminto ang mundo ni Miguel. Ang bata ay may kulot na buhok, tulad ng kay Ara noong bata pa ito, base sa mga larawang nakita niya sa social media ng mga kamag-anak nito. Ngunit ang mga matang iyon ay hindi maipagkakaila. Ang mga iyon ay salamin ng sarili niyang mga mata. Ang hugis ng ilong, ang paraan ng pagngiti nito habang tumatakbo ito palapit sa kanyang ina, lahat ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Siya ang kanyang anak. Micaela. Mika. Isang pangalang pinagdugtong mula sa kanilang dalawa. Isang damdamin ang bumuhos sa pagkatao ni Miguel, isang pagmamahal na sobrang tindi, sobrang dalisay, na tila sasabog ang kanyang dibdib. Ang lahat ng taon ng paghahanap, lahat ng sakit, lahat ay nagkaroon ng kahulugan sa isang iglap. Iyon ang kanyang pamilya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Bumaba siya ng kotse. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Nasa gitna ng pagpupunas ng dumi sa pisngi ng kanyang anak si Ara nang maramdaman itong may aninong tumatakip sa kanila. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata ni Ara ay nanlaki. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho, napalitan ng purong pagkabigla. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Nabitawan niya ang hawak na bimpo. Miguel, ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang hininga, isang multo mula sa nakaraan. Ang batang babae, si Mika, ay nagtago sa likod ng kanyang ina, ang mga malalaking mata ay puno ng pagtataka habang nakatingin sa estrangherong lalaki. Ara, sabi ni Miguel, ang boses ay bahagyang nanginginig. 5 taon niyang pinangarap ang sandaling ito, ngunit ngayon, wala siyang makitang tamang salita. Ang pagkabigla ni Ara ay mabilis na napalitan ng isang emosyon na pamilyar kay Miguel, isang malamig at nagtatanggol na pader. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang anak. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay matigas at walang bahid ng anumang init. Hinahanap kita, simpleng sagot ni Miguel. 5 taon kitang hinanap. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Ara. Para saan? Para kunin ang pananagutan mo. Huli ka na, Miguel. Hindi namin kailangan ng kahit ano mula sa'yo. Nabuhay kami nang wala ka. Ang mga salitang iyon ay masakit, ngunit naiintindihan niya. Ito ang pader na itinayo niya mismo 5 taon na ang nakalipas. Ngayon, kailangan niya itong gibain, piraso bawat piraso. Humakbang siya palapit, itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Ang kanyang mga mata ay hindi napako kay Ara, kundi sa batang nagtatago sa likod nito. At pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin kay Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng lahat ng pagsisisi at pagmamahal na kinimkim niya sa loob ng 5 taon. Tama ka, mahinahon niyang sabi. Nabuhay kayo nang wala ako. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili para sa pinakamahalagang mga salita na sasabihin niya. Hindi ako naparito para sa isang pananagutan. Naparito ako para sa inyo, para sa inyong dalawa. Ang mga salita ni Miguel ay binitawan sa hangin, isang pangakong puno ng 5 taon ng paghihintay. Naparito ako para sa inyo, para sa inyong dalawa. Ngunit para kay Ara, ang mga salita ay hangin lamang. Madaling sabihin, madaling bitawan. Ang sugat na dala niya sa loob ng 5 taon ay hindi kayang gamutin ng iilang matatamis na pangungusap. Hinila niya si Mika sa kanyang likuran, ang kanyang katawan ay naging isang kalasag. Umalis ka na, Miguel, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng simoy ng hangin mula sa dagat. Wala ka nang babalikan dito. Hindi na tinag si Miguel. Ang dating aroganting apoy sa mga mata nito ay wala na, napalitan ng isang kalmadong kalungkutan na tila mas malalim pa sa karagatan. Hindi ako aalis, Ara. Hindi na ulit. At tinupad niya ang kanyang sinabi. Hindi siya umalis. Hindi rin naman siya namilit. Nag-check-in ito sa isang maliit na inn sa kabilang kanto ng bayan. At sa mga sumunod na araw, naging bahagi siya ng tanawin, isang tahimik na anino na laging nasa malayo. Nakikita siya ni Ara tuwing umaga, nakaupo sa isang bangko sa tapat ng dalampasigan, pinapanood si Mika habang naglalaro ito sa buhangin. Hindi ito lumalapit. Hindi ito tumatawag.
Nakatingin lang ito, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagsamba at pangulila na, kahit anong pilit ni Ara na ipagkibit balikat, ay nagsisimulang tumagos sa pader na itinayo niya. Mama, sino po yung lalaki? Tanong ni Mika isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga kabibe. Lagi po siyang nakatingin sa atin. Isang kirot ang naramdaman ni Ara. Paano niya ipapaliwanag? Kaibigan lang ni Mama, anak, sagot niya, isang kasinungalingang lasang abo sa kanyang dila. Kinabukasan, habang naglalaro si Mika, aksidenteng gumulong ang kanyang maliit na bolang pula palapit sa kinaupuan ni Miguel. Napahinto si Mika, nag-aalangang lumapit sa estranghero. Napahinto rin sa pagwawali si Ara, ang puso ay kumakabog, nag-aabang sa kung anong mangyayari. Dahan-dahang yumuko si Miguel. Pinulot niya ang bola. Hindi siya tumayo. Nanatili siyang nakaupo at marahan niyang iginulong pabalik ang bola kay Mika. Isang maliit, magalang na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Salamat po, mahinang sabi ni Mika, bago mabilis na tumakbo pabalik kay Ara. Ang simpleng kilos na iyon, ang paggalang, ang pasensya, ang hindi pamimilit, ay tila isang malaking bato na bumagsak sa nagielong lawa ng puso ni Ara. Nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ito ay hindi ang Miguel na inaasahan niya. Ito ay hindi ang aroganting bilyonaryo na handang kunin ang gusto niya. Ito ay isang taong naghihintay. Nang gabing iyon, hindi na nakatulog si Ara. Ang imahe ni Miguel na marahang gumugulong ng bola, ang kalungkutan sa mga mata nito, ang 5 taon ng katahimikan, lahat ay bumabagabag sa kanya. Alam niyang hindi na niya ito matatakasan. Kailangan nilang mag-usap. Hindi para sa kanya, kundi para kay Mika. Ang kanyang anak ay may karapatang malaman. Kinabukasan, hinintay niyang makaupo si Miguel sa paborito nitong bangko bago niya ito nilapitan. Si Mika ay iniwan niya sa kanyang ina na kararating lang para bumisita. Miguel, sabi niya, ang pangalan ay hindi na kasing tigas ng dati. Nag-angat ito ng tingin at nakita ni Ara ang pag-asa na biglang sumilay sa mga mata nito. Ara! Umupo si Ara sa kabilang dulo ng bangko, pinapanatili ang distansya. Kailangan nating mag-usap. Tumango si Miguel. Alam ko. Bakit ngayon lang, iyon ang unang tanong na kumawala sa kanya. Bakit pagkatapos ng 5 taon? Tumingin si Miguel sa malayo, sa payapang alon. Dahil ngayon lang kita natagpuan. Ara, sa araw na umalis ka, sinimulan na kitang hanapin. Walang araw na hindi kita hinanap. Naglaho ka na parang bula. At ako kailangan kong ayusin ang sarili ko. Para sa'yo. Para sa pagkakataong ito na makatayo ako sa harapan mo ng buo. Narinig ko kayo ng mommy mo, pag-amin ni Ara, ang mga salita ay masakit pa ring bigkasin. Narinig ko ang lahat. Ang sabi mo pananagutan mo ang bata. Nakita ni Ara ang sakit sa mukha ni Miguel nang marinig nito ang mga salitang iyon. Narinig mo yon, bulong nito, puno ng pagsisisi. Pero hindi mo narinig ang kasunod. Lumingon ito at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang intensidad ng kanyang tingin ay tila gustong iparating ang bawat salitang hindi niya nasabi noon. Ang buong sinabi ko, Ara, ay, ang batang iyan ay isang De La Cruz. Pananagutan ko siya at kailangan ko si Ara. Mahal ko siya. Natigilan si Ara. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang paligid. Ang mga salitang iyon. Ang mga salitang iyon ang nagbago sana ng lahat. Pero huli na, nagpatuloy si Miguel, ang boses ay basag. Nang hanapin kita sa silid mo, wala ka na. Ara, kasalanan ko. Naging duwag ako. Natakot ako sa nararamdaman ko para sa'yo, kaya hindi ko nasabi agad. At ang kaduwagan kong iyon ang nagdulot ng 5 taon ng sakit para sa ating dalawa. Patawarin mo ako. Ang mga luhang pinigilan ni Ara sa loob ng 5 taon ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang pader na itinayo niya ay tuluyan ng gumuho, at ang lahat ng sakit, pangulila, at pag-ibig na kanyang ibinaon ay sabay-sabay na umapaw. Habang pinoproseso niya ang lahat, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa di kalayuan. Bumukas ang pinto, at mula doon ay bumaba ang isang babaeng hindi inaasahan ni Ara na makikita pa sa tanang buhay niya. Si Doña Isabel de la Cruz. Agad na tumayo si Ara, ang katawan ay muling naging alerto. Ang kanyang unang reaksyon ay proteksyon. Ngunit ang Doña Isabel na nakatayo sa harapan niya ay iba na. Wala na ang dating aura ng pagmamataas.
Ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng puti, ang kanyang balikat ay bahagyang nakayuko, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pagsisisi. Lumapit ito, hindi kay Miguel, kundi sa kanya. Ara, sabi nito, ang boses ay mahina at nanginginig. Alam kong walang salita ang sapat para itama ang mga pagkakamali ko. Naging malupit ako sa'yo. Hinusgahan kita. At sa loob ng 5 taon, nakita ko ang bunga ng aking pagiging makasarili sa kalungkutan ng sarili kong anak. Huminto ito sa kanyang harapan. Hindi ako naparito para humingi ng tawad para sa kanya. Sabi nito, tumingin kay Miguel, naparito ako para humingi ng tawad para sa sarili ko. Patawarin mo ako, Ija. Ang salitang iija ay isang bagay na hindi kailanman inakala ni Ara na maririnig mula sa mga labi nito. Kasabay noon, lumabas mula sa bahay ang kanyang ina, kasama si Mika. Natigilan si Mika nang makita ang mga bisita. Ang tingin ni Doña Isabel ay napunta sa bata. Ang kanyang matigas na ekspresyon ay natunaw, napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Ara sa kanya, purong pagkamangha at pagmamahal. Dahan-dahan itong lumuhod para maging kapantay ng bata. Ikaw ba si Micaela? Tanong nito, ang boses ay puno ng lambing. Ang ganda-ganda mo naman. Kamukhang-kamukha mo ang iyong lola. Ang huling salita ay puno ng pag-asa. Ang makita ang dating malupit na matriarch na nagpapakumbaba sa harapan ng kanyang anak, na inaangkin ito ng may pagmamahal at hindi obligasyon, iyon na ang huling piraso na bumuo sa nawawalang puzzle ng puso ni Ara. Ang galit at sama ng loob ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng pag-unawa at kapatawaran. Nang gabing iyon, sa paglubog ng araw, dinala ni Miguel si Ara sa dalampasigan. Ang langit ay kulay kahel at rosas, isang perpektong tanawin. Ara, sabi ni Miguel, hinawakan ang kanyang mga kamay. Alam kong hindi kayang burahin ng isang araw ang 5 taon ng sakit. Alam kong kailangan kong patunayan ang sarili ko sa iyo araw-araw, habang buhay. Pero gusto kong simulan ngayon. Dahan-dahan itong lumuhod sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha nito ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang simpleng singsing, walang diamante, isang simpleng gintong pabilog lamang. Hindi kita pinipilit na pakasalan ako bukas, sabi niya, ang mga mata ay puno ng luha ng katapatan. Hinihiling ko lang na bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mo akong maging ama kay Mika. Hayaan mo akong maging asawa sa'yo. Hayaan mo akong buuin muli ang pamilyang sinira ko. Ara Villanueva, payagan mo akong mahalin ka, sa tama at nararapat na paraan, habang buhay. Tumingin si Ara sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, pagkatapos ay sa munting bahay kung saan naroon ang kanilang anak, na masayang naglalaro kasama ang dalawa nitong lola. Ang nakaraan ay masakit, ngunit ang hinaharap ay nasa kanyang harapan, nag-aalok ng pangalawang pagkakataon. Tumango siya, ang mga luha ng saya ay malayang dumaloy. Miguel. Isinuot ni Miguel ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. At sa yakap na iyon, sa ilalim ng papalubog na araw sa Batangas, naramdaman ni Ara na sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa dilim, nakauwi na siya. Ang pagsikat ng araw ay hindi na sa kanluran, kundi sa silangan, kung saan ang bawat bagong umaga ay isang pangako ng isang buo at masayang pamilya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Ara at Miguel. Mula sa puso ng aming team at ng inyong abang manunulat, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama sa amin sa bawat kabanata, sa bawat luha, at sa bawat ngiti ng mga tauhang minahal ninyo. Ang pagsulat sa kwento ni Ara at Miguel ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Ang bigat ng kanilang mga pinagdaanan, ang sakit ng pagtataksil, at ang pangungulila ay mga damdaming sinubukan kong isalin sa bawat salita. Umaasang mararamdaman ninyo ang bawat tibok ng kanilang mga puso. Dahil sa huli, ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng romansa. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay. Na ang kapatawaran, gaano man kabigat ibigay, ang siyang tanging susi sa tunay na paghilom. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa, na kahit gaano kadilim ang gabi ng ating mga pagkakamali, laging may sisikat na bagong umaga sa silangan, dala ang pangako ng pangalawang pagkakataon. Ngayon, nais naman naming marinig ang inyong tinig. Ano ang aral na tumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kanilang paglalakbay ang pinakagusto ninyo?
Hinihikayat namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin. Ang inyong mga reaksyon ang nagsisilbing inspirasyon sa amin upang magpatuloy na lumikha. Muli, mula sa kaibuturan ng aming mga puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.